Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Ito ang ahas, dumudura, isang batikang atres dinuraan ni Liza Smugs. Nasobrahan ata sa pagpupulburon itong Liza Smugs na ito. Nandudura na, spitting cobra ata ang lahi nitong Mrs. Pulburon na ito. Tama na kasi ang kakapulburon mo kung ano-ano nang ginagawa mo sa buhay mo. Hindi ka pa ata nagtututbrush, baho ng laway mo. Nakakalason pa. Kasi pati asawa mo, nalason mo. Bagay kang tawagin na ahas ng Malacanang at ng lipunan. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang issue ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Hindi ko iboboto ang politikong may bisyo. Diyan magsisimula ang disiplina at self-control sa mga personal life choices. Pag may hawak na malaking responsibilities, kayang idisiplina ang sarili na matapos ang mga obligasyon ng malinis at nasa ayos katulad ng takbo ng buhay niya." At sabi din ng isang netizen, "Bakit kaya ganyan ang inaasal ng unang ginang? Ang haba ng dila, may ganyang bang asawa ng Pangulo? Kakaiba, my God." At sabi din ng isang netizen, "Trivia, laing spitting cobra pala si Lisa kung lasing. Lethal ang laway kung dadapo sa sugatang balat at ahas magpapalabas ng dila para alamin kung may threat sa kanyang paligid." Please do follow me din sa Facebook, mga kaloys, Bagong Lipunan 3.0. Ibig sabihin nun, pangatlong page na natin to kasi ilang beses na tayong na-take down. So, alamin muna natin, mga kaloys, kung sino tong si Gretchen Barreto. Kung ikaw po ay kaedad ko, okay? So, huwag nilang tanongin kung ilang taon na po ako, mga kaloys. Ito talagang si Gretchen Barreto ay crush ng bayan. Okay? Sa kaedad ko, alam ko, di ba, na that time ay wala pang social media, di ba? So, yung mga artista ay nasa ano pa lang, cover ng notebook, di ba? Pero nung time nga, nung kaidaran ko nga, ay namamayagpag talaga tong si Gretchen Barreto, di ba? ST Queen nga yung, ano, di ba? Yung bansag sa kanya. So, si Gretchen po nakapangasawa ng mayaman, si Tony Boy Cuangco. Okay? Tapos, mayroon din siyang bahay dun sa Makati City. So, alam mo naman, pag nasa isang community ka ng mayayaman, malalaman mo rin talaga kung sino yung mga kapitbahay nyo, kung sino yung mga ganun, di ba? At yung iba talaga ay nag-gatherings dyan, di ba? So, nagkakaalaman, di ba? May chismisan din dyan, may mga marites din dyan. Di ba? Tao lang din naman sila. Okay? May marites din talaga dyan sa loob ng compound ng Forbes Park. Right? So, nakarating sa ating gray na ahas na itong si Gretchen Barreto ay may alam, okay, about dun sa pagdudura ni Liza. Okay? Nung mga kaloys, nung inilabas nga ni Maharlika, di ba nagsabi talaga si Maharlika, naka-attest talaga siya, witness talaga si Maharlika, okay, na itong si Liza ay laklakera. Okay? So, tinakal na natin yan 10 months ago. Video 248, di ba? Laklakera evidence. Sabi nila, nasan yung video na naglaklak si Mrs. President or si Liza? Sabi ko, yung statement ni Maharlika, testimonial evidence. It's up to you to believe or not. Di ba? So, nasa sa inyo na nga yun. Di ba? Kasi nga analyzing the marites tayo dito eh. Right? Marites sa politika. So, 10 months ago yan, mga kaloysa. So, pinatutuhanan niya ni Maharlika. And then, ngayon nga ay nagbuminggo si Maharlika dahil nga sa post ni Thinking Pinoy. 'Di ba? Ano yung nakalagay din sa nakahawak pa si Bongbong Marcos. Right? At marami na rin nagsasabi talaga. Even Attorney Glenn Chong, 'di ba, nananigarilyo si Liza. Hindi natin nakikita yan nung eleksyon na nananigarilyo pala si Bongbong Marcos. Nananigarilyo pala si Liza. Ang mga nakakita doon ay yung behind the camera. Sila yung mga witness. Kung ano yung sasabihin nila, considered as testimonial evidence. 'Di ba? Sa korte nga pinapatawag yung mga witness. Oh, ano ba? 'Di ba? Ano yung tinatanong talaga yung witness?
Kung hindi considered yung testimonial evidence, bakit pinapatawag pa yung mga witness? Si Maharlika, eyewitness sa likod ng camera. Si Sas, eyewitness sa likod ng camera. Si Thinking Pinoy, eyewitness sa likod ng camera. Yung mga gray na ahas natin, eyewitness sa likod ng camera. Ayaw ko lang silang pangalanan kasi nanganganib ang kanilang buhay. 'Di ba? Kasi sindikato ang kalaban natin dito, mga kaloys. Right? So it's up to you nga kung maniniwala kayo. The reason, okay, nagsabi sa akin yung gray na ahas, the reason na pinatahimik itong si Thinking Pinoy, it's because kagaya nito. There are things na dapat itago, pero syempre, sobra sigurong lasing siguro ito si Thinking Pinoy ay na-post niya. 'Di ba? Ayan oh, may mga alak yan oh. 'Di ba? At ngayon nga, sabi ng mga kapitbahay sa Malacanang ay parang halos everyday nagpa-party. May mga mga fireworks na talagang hindi sila makakatulog. 'Di ba? So abusado na talaga ito, mga kaloys. Syempre kung ikaw po ay alcoholic, mas gusto mo talagang everyday party. Right? Would you agree, mga kaloys? Sabi ni Amaya, Gretchen, papayag ba na duduruan yan kahit sino? Dalawa nga, di ba, mga kaloys? Siya ba ang naduraan or may alam siya? Okay, or witness ba itong si Gretchen Barreto sa mga na naduraan? Yun yung di ba? Kasi nga, it's not yung, hindi lang yung yung puting ahas ni Maharlika ang nagsasabi. Iba-ibang source eh. Kasi iba-ibang witness. Okay? So, yan, mga kaloys, na natin na laklakera, sabi ni Maharlika, tapos ito nga, nag-post nga itong si Thinking Pinoy, at may mga alak talaga, mga party-party dyan, di ba? So, ayaw nyo pa rin maliwanag na umiinom si Liza? Di ba? Nakasama nyo ba sila sa likod ng camera? Ako, hindi ko pa talaga sila na-meet in person. Kasi after election na ako nagbablog na ganito, nakikita nyo ako. Behind the scene lang talaga ako. At wala talaga akong chance na ma-meet sila at ayaw ko rin that time. So, alamin natin, mga kaloys, ano yung effect ng paglasing ka. Okay? So ito, mga kaloys, may katanungan dito. Why do I get so much saliva, yung laway, in my mouth after I drink? So ayon kay Dr. Aaron Fofalia, okay? Sabi niya dito, baka sobrang kalasingan ni Lisa, ang dami ng laway niya na hindi niya kayang diba? Ipamimigay na niya. Kaya dinududuraan na siguro, mga kaloys. Right? So, sabi dito, the alcohol seems to stimulate your salivary gland nerves for some duration and can be responsible for the excessive salivation. Di ba? Kaya minsan yung iba nalalasing di ba, nagiging horny. Di ba? Yung ibang lasing naghahanap kaagad ng kipay-labong or pototoy. Di ba, mga kaloys? Siguro dahil dun sa excessive salivation. Diba? Baka pwede lang. Sa opinion ko lang po yun, mga kaloys. So dito ay yun yung sabi ni Dr. Aaron. So kung naniniwala kayo na lasinggera, ito talagang si Liza ayon kay Maharlika at saka ayon na rin sa post ni Thinking Pinoy. So baka yun yung effect kay Liza. So sobrang laway, di ba? Na kailangan lang sumabog talaga, di ba? So eto, mga kaloys, ayon sa aking gray na ahas, kulay gray na ahas, mga kaloys, ito po yung sinabi niya. Kakausap ko lang kanina, mga kaloys. Again, mga kaloys, it's up to you. Okay? Maniniwala kayo o hindi. Base sa inyong na-observe or na-analyze. Okay? So, ayon dito sa mga kaloys, sa gray na ahas, okay? Nangyari din yung yung pagpahid ng laway sa reunion, okay? Sa kabatch ni Liza sa St. Paul. Okay, ibig sabihin yung kabatch ni Liza sa high school. Kasi alam natin na si Liza ay college sa Ateneo de Manila. Yaman daw yung sa sa Assumption, mga kaloys. Pag ikaw na sa Assumption, mas mayaman ka. Pag hindi ka mayaman, doon ka sa St. Paul. Parang ganon yung yung mga mayaman. Okay, na hindi ka sobrang yaman, dito ka sa St. Paul. Pag mas sobrang yaman ka, dito ka sa Assumption. Malay ko ba, hindi naman ako mayaman, kaya hindi ko alam. Pero yung green na ahas, yun yung nag-explain sa akin. So, yung sa St. Paul nila na reunion, mga kaloys, ay talagang instant daw na icing ang ilagay doon sa celebrant
Laway daw. Sabi ko, paano? Paano yung ano? Paano yung paglagay ng laway? Ginanon ba niya? Ginanon ba niya paglagay? Ay hindi daw, parang ano daw, parang nagsisil ng ano, parang fingerprinting sa NBI. Kaya ginanon daw mga karoys. Yung thumb daw ni Liza, ayon dun sa maraming nakasaksi, okay? Yung mga kaklase niya, dun sa St. Paul, yung reunion nila. Okay? Na nagulat din sila bakit ginawa daw yun ni Liza. Instead na yung icing, yung thumb daw niya ay nilagay niya sa dila niya tapos ginanon. O di ba kadiri mga karoys? Diba sabi ko, pag ano yun, kung totoo yun, talagang mas worst pa siya kung ginawa ni Alex Gonzaga. Di ba yung kay Alex is talagang icing lang. Pero marami nag-react. How much more dito, di ba, na laway talaga. Sabi ko, kung maraming witness doon sa time ng ano daw, yung senator pa dito si Bongbong nung nangyari itong reunion. Okay? Kasi tinanong ko, ano ba nangyari ba to? Na presidente na si Bongbong. Sabi nung Gray na ahas, ay time daw nung naging senator pa si Bongbong Marcos. Okay? So, sabi ko, kung nangyari yun sa St. Paul na reunion, ibig sabihin nun, maraming nakakita. Marami talagang witness. Okay? Sabi niya, siguro marami talagang witness. Okay? Pero ang tanong niyan, magsasalita ba sila? Ngayon na nasa power na si Liza. Diba yun yung katanungan? Magsasalita ba sila? Diba? So, ito ng pangalawa mga kaloy na insidente, ito na po yung kay Gretchen Barreto. Okay? Nung sinabi ng puting ahas sa atin dito na about Gretchen Barreto, sinabi ko, bakit si Gretchen ba yung yung talagang biktima? Hindi. Hindi si Gretchen po ang naduraan. Kasi sabi ko nga, kung dinuraan ni Liza si Gretchen ay talagang war talaga ito. Di ba kasi nga si Gretchen palaban din. Di ba yung in-expose nga ni Gretchen Barreto, yung corruption, di ba, na kung saan involved si Chris Aquino. Di ba? Even Chris Aquino, binangga ni Gretchen Barreto. Kaya sabi ko nga, imposible, kung sinabi ng puting, yung gray na ahas, si Gretchen, magdadalawang, pa ako isip na, totoo ba talaga to? Pero yung sinabi niya, friend ni Gretchen Barreto. Ibig sabihin, mayaman. Okay? At yun na nga, itong tao na to, mayaman siya, kumbaga sa circle of friends nila, 'di ba? Nagiinuman, kay mayaman. Tapos ang nangyari pala daw mga kaloys. Okay? So ibig sabihin ay alam ni Gretchen kasi kabigan ni Gretchen yung mayaman eh. Okay, alam ni Gretchen. Kaya nga sabi ko nga, ano ba yung relationship ni Gretchen at saka ni Liza? Sabi niya, ayaw ni Gretchen kay Liza. Noon pa. Okay? Kasi nga, alam niya yung paano pagmalasing si Liza. Yan, shoutout pala kay Annie. Okay, thank you po sa pakulay. Ano yung sinabi ng ating Gray na ahas? Sabi niya, nung sobrang lasing na daw talaga itong si Liza. Okay? Sa occasion, kasi nakadapa na daw talaga si Liza sa sobrang kalasingan. Okay? Siyempre, kung friend mo si Liza, di ba, tutulungan mo siya. Di ba, na tumayo, di ba, or pipigilan mo siya na, uy, pumigil ka na sa kakainom, sobrang lasing ka na. So, nung bubuhatin na raw nila si Liza, doon na nangyari ang pandudura. Kaya nga sabi ko nga, siguro dahil sa kalasingan, yun yung effect kay Liza. Kung sa akin, ang alcohol, ang effect, nakakatulog ako. Yung iba kumakanta, yung iba nag-i-English bigla, yung iba nag-Chinese. Di ba, yung parang, yung hidden talent ay lumalabas. So, yun na nga, nandura daw si Liza. So, marami ding nakakita. Okay? So, marami tayong witnesses, mga kaloys. Okay, pang-apat na to eh. Diba? So, mahirap palang kasama itong si Liza kung lasing kasi maduduraan ka talaga. Diba? Kaya, dapat may protection kayo kung kasama nyo siya maglasingan, diba? May dalang payong kayo. Ayan na, si Liza. Diba? Sa observation nyo. Okay? 4 na po ang insidenteng ganon. Okay? Unang-una, dito sa discussion natin mga kaloys, ang unang tanong, naniniwala ba kayo na lasinggera si Liza? If oo, ano yung probability? Okay? Ayon sa mga witnesses, na totoo yung sinabi nila. Magkaibang occasion ha. Okay? Itong So, yun na nga, dinadrag sa talaga tayo ng mga ahas or mga gray na ahas na yung witness sa likod ng camera, mga kaloys. Sabi ni Eve, itsura ni Liza Smugs dyan,
Isip bata, mahilig pang maglabas ng dila. Sabi ni Bilisilda, may pera lang sila pero mababang uri. Sabi naman ni Ray, dapat naka-PPE ka pagkasama siya. O yun na nga, 'di ba? Yung parang yung parang pang anti-COVID, 'di ba? Habang nagtatagay kayo ni Lisa, 'di ba? Ang hirap naman magkipagtagay, 'di ba? Bring your own PPE, mga kaloys. Sabi ni Liza, nakakahiya si Liza Smug nagdudurandil. Yun na, yung pagpahid mo pa lang na ano ka, Santo Papa. Sorry I mean, yung di ba mga kaloys, yung mga albularyo sa provinces, di ba yung minsan pag sila sa iyo ay parang dinudura-turaan kanya nila tapos yun nga yung dalaw. Ganun ba? Albularyo ba tong si Liza? Di ba? Na kailangan talagang ganunin. Di ba? Happy birthday! Anong isipin mo? Anong maano mo, di ba? Di kaya mababad trip birthday mo tapos pinahiran ka ng laway? Di ba? Sabi ni Este, bakit laging naglalabas ng dila? Sagwa, parang something's wrong. Yes, low class. Actually, mga kaloy, si Liza, di ba, alam naman natin, hindi siya nabilong dun sa mga mayayaman na Araneta. Okay, di ba yung sa Cubao, di ba? Hindi siya, doon siya sa middle class lang na Araneta. Okay, ang kay Liza. Siguro, dahil nga sa personality ni Liza, ay parang na siya na, oy, we are in power now. Marami kaming pera. Or parang, dahil nga siguro ay medyo na siya, na challenge siya na yung mga ibang Araneta ay mayayaman, di ba na hindi na siya nasasatisfy kung anong mayroon siya. Na kailangan talaga niyang kamkamin, ito po ay aking opinion lang po, na kailangan talaga niyang kamkamin just to prove to those rich Araneta na mga kamag-anak niya na, hey, di ba, dati inalipusta mo lang kami kasi ang pamilya namin ay mahirap. Kayo ay mayaman. Di ba? May ganun mga kaloy na tendency. Kasi marami akong kilala na ganun na parang kung dung dati binubuli sila na ganito, di ba, nung naging mayaman na, talagang naging negative yung effect sa kanila, yung pambubuli. Parang hindi na sila kontento, di ba? Kahit alam nilang mali, ay gagawin pa nila para makakuha ng pera, di ba? May ganun yung mga effect, mga kaloys. Sabi ni Marcelina, walang urbanidad ang babaeng ito, palagi nakalabas ang dila. Actually, nagulat din ako nung paglabas-labas yan ng dila. Sabi ni Tess, I think she's using black magic. Oh? Posible mga kaloys, no? Baka pag madilaan ka niya ay talagang mahihypnotize ka. Diba na, yes Lisa ka na lang, di ba? Hindi kaya nadilaan niya si Thinking Pinoy? At si Mel Robles? Di ba? Tatanungin ko nga si Maharlika, or baka nadilaan siya ng babaeng ahas? Or alam niya na delikado, mga kaloys, di ba? Madilaan, talagang mahypnotize ka. Right? Sabi ni Orlando Nicolas, many are educated but not totally mannered. Ganyan si Liza Smugs. Sabi ni Jel Salatar, di naman si Lisa ang tumakbong presidente, kaso daig pa niya sa galawan. Alam niyo mga kaloys, even Amy Marcos alam niya na si Lisa talaga ang mamalakad. Kaya nga nagtatanong ako sa inyo, kasi nga siya po ang ating kinonsider, si Lisa po ang ating kinonsider na Mrs. President. Ang katanungan ko po sa inyo, okay? Ito, sagutin niyo ito mga kaloys. Ang katanungan po ay, pag nalaman mong lasinggera ang politiko, iboboto mo ba siya? 93% ng ating viewers nagsasabi na hindi. 7% nagsasabi na oo. Kaya yun mga kaloys, agree ako dito sa 93%, talagang hindi mo iboboto. Kasi alam mo yung effect ng alcohol, okay, sa utak mo. Okay? Mas delikado po pag lasing ka sa iyong desisyon. Kasi wala ka sa katinuan eh. 'Di ba? How much more, 'di ba? Kung ang effect ng alcohol sa iyo ay negative talaga. Okay? Naging basagolero ka, 'di ba? Nang dudura ka,
'Di ba? Yun yung mga negative effects eh. Siguro okay lang kung ano, pero delikado rin mga kaloys kung yung kagaya sa akin, ang effect ay matutulog, 'di ba? Baka kung lasinggero yung presidente, parating lang natutulog, 'di ba? Ano yan? Nuy-nuying? 'Di ba? So hindi talaga ano, in favor ako sa mga lasinggero. Siguro yung ano lang, yung occasional lang. 'Di ba? Pag tuwing may party lang. Pero kung sa Malacanang araw-araw ang party, ganun pa rin, malalasing ka pa rin. 'Di ba mga kaloys? Sabi ni Summer Sense, you can't buy class. That's true. I agree with you. Sabi ni Eric, nalawayan ni Medusa si Tingting Pinoy. Kaya nga sabi nga nung 'di ba parang baka yun yung power niya mga kaloys. Right? Sabi ni Seding, nabubudol talaga kami lahat bumoto kay Bongbong Marcos. Okay, nabudol po tayo pero labanan po natin yung nabudol sa atin para hindi na po sila makapambudol pa sa susunod na eleksyon. Right? Sabi ni Lichen, matindi ang virus ng dila ni Anacondang Lisa First Mags Araneta. Makamandag mga kaloys. Sabi ni Bisong, tama talaga si Tatay Digong, kaso matigas ang ulo natin eh. Actually mga kaloys, nagpaano na ako eh, di ba nagsorry na ako, di ba, kay Digong na malay ba namin, parang hindi kami naniniwala kasi nga hindi nga niya tinumbong talaga na parang yung, di ba, yung iba nang nilang ng evidence, di ba, na itong tao na to ay ganito, di ba? Alam natin may intel si Digong, pero yun nga, nagsusorry na tayo. Okay, nasa huli talaga ang pagsisisi. Kaya nga nagpa-plan B tayo, di ba? Labanan yung nambudol sa atin. Kasi ang gusto natin, proteksyonan ang taong bayan, proteksyonan ang mga kaapu-apuhan nyo laban sa polboron. Kasi pwede silang maging polboronic or pwede silang, di ba, mabiktima ng polboronic. So, ayan mga kaloys ha. So, alam niyo na si Gretchen ay may information lang. At hindi siguro kaya ni Liza Smugs na duruan si Gretchen kasi palaban itong si Gretchen Barreto. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!